Hello mga Marikoy! For today's video, ito ang aming ganap. Alam kong na-miss nyo ko kaya eto nagbabalik ang mamatinan nyo. Huy! Ang arte niyan. For today's ganap mga mima ko eto at nag-aayos ako ng aming mga damit. Siyempre may kasamang sound trip at kape yarn. Hindi pwedeng walang sound trip at kape dahil napaka-boring. Charing. Wala lang, mas bet ko lang talaga yung may tugtog habang may ginagawa. At eto nga si Akla nagising ng madaling araw at nagutom. Buti na nga lang meron pa kaming natirang itlog na pula kaya eto nga yung uulamin ko for today's video. At eto na nga yung pagkagising ko, nagpatimpla nga yung Junakis ko ng Milo. Milo na hindi niya nga inubos at sinawsawan nga niya ng pandesal. Masarap naman tong Milo kaso lang, hindi ko talaga siya bet. Mas bet ko talaga ang magkape ng ilang beses sa isang araw. Hay, hindi. At inutusan nga ako ng lola ni Papa Noriel na bumili dito sa grocery. Siyempre, hindi pwedeng maiwan tong bata na to, kaya ito, buntot-buntot ko palagi. At meron nga siyang daladalang sticker dito sa may grocery, kaya ayan, pinagdidikit nga niya sa karton. At maya-maya nga, napaliguan ko na nga rin siya, kaya ayan, fresh na naman. Bukod sa fresh, ay bagong ipit nga rin siya, kaya ganyan nga yung buhok niya. Napaka-pretty, like me. Hoy, charot. Tingnan nyo naman ang mukhang yan, hindi mukhang pretty, dahil antok na antok ang mima nyo. Gusto ko nga matulog ng mga oras na yan, kaso nga ang batang makulit ay gising na gising naman. Kaya inaya ko na nga lang siyang magpunta sa papa niya at eto nga tagpabili kami ng shake. Kinagabihan naman mga Marikoy, papunta nga kami nito kila Baby Aki. Kaso bigla nga nag-traffic dito banda sa may palengke. Saglit lang naman yung traffic pero hindi na nga ako ulit nakapag-video nung nakapunta na kami kila Aki. At kinabukasan na nga pala to mga Marikoy, syempre may pasok nga ulit sila. Pero wala naman silang ginawa dito kundi nga sumayaw-sayaw dahil nga nagpa-practice na sila para nga sa graduation nila. Kung yung anak ko nga ay napaka-fresh at napakabango, ito nga ako at napaka-haggard na ewan na hindi mo maintindihan ang itsura mga mima ko. At dahil nga napagod siya sa kakatakbo niya at kakapasaway niya, ayan, nagutom siya. Kumain nga muna siya at nagpahinga saglit at maya-maya takbo na naman ulit. At eto, medyo tinatopak-topak na nga siya ng mga oras na yan. Paano ba naman mga Marikoy? Gustong-gusto na nga niyang umuwi pero hindi pa kami pwedeng umuwi dahil hindi pa nga tapos yung meeting. At eto na nga yung sinasabi ko mga Marikoy na wag siyang tumakbo dahil nga baka siya ay madapa. Pero hindi ako nagkamali, nadapa nga talaga siya. At kinagabihan, eto nga at nakapaglinis na ako ng aking katawan kaya fresh na naman. At eto nga ang batang makulit, nagkakalat ulit. Huy! O diba, diyan siya magaling sa pagkakalat. At ayan yung papa niya, inaasar-asar nga siya. Kinabukasan ginising ko na nga siya dahil anong oras na malilate na siya. Charing. Magpa-practice lang naman sila ngayon at hindi nga sila magsusulat. Pero kahit nga wala silang gagawin, eto nga at inayusan ko pa rin siya para nga feel na feel pa rin niya na may pasok pa rin sila. Malapit-lapit na nga yung graduation nila kaya nga nagpa-practice na sila kung paano nga ang gagawin. At saktong-sakto lang naman yung dating namin, hindi kami late. Char. Pagkadating nga namin, sakto nga at nagsisimula na sila, pero kami ay kakarating lang. Charing. Pinapapunta ko na nga siya sa harap pero ayaw niyang pumunta. Alam niyo ba kung anong gusto niya? Ang magtakbo-takbo nga dyan sa initan. At lumabas nga muna kami saglit netong kaibigan ko para nga mag-food trip. Dahil pareho nga kaming nagugutom at hindi nga kami nag-almusal. Hindi na nga kami nakapag-almusal. Paano ba naman akala namin ay late na nga kami. Kaya dito na nga lang kami bumili ng aming makakain. Lumpiang Shanghai na nga lang yung binili namin dahil yun lang naman ang pasok sa budget. Charot. Hindi nga niya namalayan na nagbibideo na pala ako dito. O diba, nakasimangot yarn. At maya-maya eto nga yung bunso niyang anak, hinatid nga dito. O diba, napaka-cute na bata at napaka-botchog. Pero usog, baby Kian. Tuwang-tuwa nga sa kanya si baby Elise at ayan nilalaro nga niya. Huy, baby number 2 na ba yarn?